Gusto mo malaman kung anong rice ang swak para sa'yo? Watch this video until the end and kayo ang mag-decide. Una, white rice ba? Ang white rice, fully milled na. Meaning, natanggal na yung bran at saka yung germ, polished na. So, ibig sabihin nun, mostly, ito ay starch, carbohydrates, low fiber, wala na halos vitamins and minerals, mataas ang glycemic index, ibig sabihin nun, nag-i-spike ng blood sugar ng mabilis, and ang less than a cup nito, or 100 grams, is 9 to 10 teaspoon of sugar. Saan ito malimit gamitin? Doon sa mga tao na nangangailangan ng quick energy, tulad ng mga atleta. Pero hindi ito okay kapag meron kang insulin resistance, metabolic issues, tulad ng diabetes, hypertension. Kaya daily intake ng kanin na to, nagdadagdag ng burden sa ating insulin. And then number 2, brown rice. Ano yun? Whole grain rice, bran plus germ ay intact. Ano yung key traits nito? More fiber kesa white rice. Meron siyang magnesium and B vitamins. Slightly lower sa glycemic index kumpara sa white rice. Pero 100 grams nito ay 6 teaspoon ng sugar. So meaning, carb dense pa rin siya. Kumpara sa white rice, this is healthier. Pero hindi ibig sabihin nun, blood sugar friendly siya para sa lahat. Number 3, red rice. Whole grain rice na may red bran at anthocyanins. Yung anthocyanins, isang klase ng antioxidant. So ano yung key traits nito? Mas mataas ang antioxidant niya kaysa brown rice, may more fiber at saka minerals, slower ang digestion than white and brown rice, pero 100 grams nito ay may 6 teaspoon ng sugar kapareho ng brown rice. Saan ito maganda? Yung mga tao na gusto ng whole food carbs na merong nutrients na makukuha. Pero source pa rin ito ng carbohydrate, kaya portion control matters. And number 4, black rice. Whole grain na, again, mataas sa anthocyanins, pero ito yung key traits nito. Among brown, red, and black, ito yung pinakamataas ang antioxidants. Mas may protina siya at fiber kaysa brown and red. Mas mababa ang glycemic impact kumpara sa white rice, pero yung 100 grams ay may 6 teaspoon of sugar din. So nutritionally, ito yung may pinaka-nutrient dense na rice doon sa apat. And number 5, konjac rice. I'm talking about wet konjac rice. It's made from konjac root. Glucomannan fiber yon. Ano yung key traits niya? Ito yung 97% na water. Yes, puro halos tubig. Almost 0 calories, pero matinding makabusog. Almost 0 digestible carbs, kaya less minimal sugar ang insulin spike. Mataas sa fiber at ang 100 grams ay meron lang 0.1 to 0.2 teaspoon ng sugar. Ganon kababa. Sino yung mga dapat gumamit nito? Pag ikaw ay diabetic, pag ikaw ay may insulin resistance and metabolic issues, weight loss, yung mga naglo-low carb or therapeutic diet. Ano naman ang disadvantage nito? Wala po siyang essential vitamins and minerals katulad ng mga magnesium at B vitamins dahil tubig at fiber lang po ito. At yung lasa, kailangan makasanayan nyo. So, summarize natin. Ang cup ng white rice ay para kang nagdadump ng 9 na teaspoon ng sugar straight into your system. Quick carbs. Quick energy. Ang brown, red, at black ay mas gentler. Close to 6 teaspoons, yes, pero at least meron siyang whole grain fiber na nag-i-slow ng pag-spike ng blood sugar kumpara dun sa refined na white rice. And last is konjac rice, which is basically negligible glucose. Almost zero impact metabolically dahil puro nga siya fiber at water. Walang starch. So, metabolic tool to, pero kulang sa sustansya. So, kung tatanungin nyo ako, alin ang pipiliin ko dyan? Depende yon sa inyong metabolic health. Depende sa inyong lifestyle. Pero hindi nakadepende sa food label or sinabi lang ng doktor or patalastas or influencer. Mag-decide kayo base dun sa health condition at goal nyo. If blood sugar is unstable, may issue ka sa metabolism, kahit pa yun sinabing whole grain, it can still be a problem. At ito yung mga tingnan nyo sa sarili nyo. Overfat ba kayo? May insulin resistance, hypertension, fatty liver, gout, hyperuricemia, at iba pang metabolic issues? Kasi kung meron na kayo niyan, palitan nyo ang kanin ng swak base sa condition at goal nyo, bawasan or iwasan kung kaya. There you have it. It's not as simple as yes or no, bawal o hindi. Context matters a lot. For more videos about rice, please watch this video sa profile ko po. You can also watch my other videos sa YouTube.
Doon sa mga gusto magsimula ng low carb at intermittent fasting, type Self-Care TV. Andun na po yung mga complete guide and even food list na may pinned comments. Study muna po ha para safe at tama ang execution. Thank you for watching my videos. God bless and I wish you health everyone. Bye-bye.